isang diling lumambot at saka isang malambot na isang klase. Hello po mga kasenyor, kumusta po kayo? Ngayon po ay magluluto naman si Mrs. ng papaitang baka or beef papaitan. At yun po ay dadali naman namin sa birthday nung kapatid ko na nag-imbita sa amin. Sabi ni Mrs. magluluto nga raw siya ng madadala naman namin na para maisama dun sa handa nila na pagsasalo-saluhan namin. So, tara po mga kasenyor at samahan na lang ninyo kami sa pagluluto ni Mrs. nung kanyang papaitang baka. So ayan na mga kasenyor yung kanyang mga ingredient so kanyang lulutuing papaitang baka. So ito yung bawang, luya at saka sibuyas. Eri pa yung mga ibang ingredient na kasama nung kanyang pinapaitang baka. Ito yung sampalok, siling berde at saka siling pula or siling Taiwan. Ito yung kanyang pangpaasim na dahon ng sampalok. Tsaka ito pa yung pangpaasim pa niyang pulbos na yung Ilocano pinapaitan. At ito naman yung kanyang baka, hiniwa-hiwa na niya ng maliliit. At ayan naman yung beef tripe. So ayan at inuna na niya yung luya. So, ayan at mapulo na yung kanyang luya, sinama na niya yung bawang. At isusunod na rin yung sibuyas yan pagka naluto yung bawang. So, ayan na at luto na yung kanyang bawang. So, sibuyas na ikasunod. So ayan po at luto na yung kanyang sibuyas, nilagay na niya yung karne ng baka.
at halos masangkot siya na yung kwan. Tatakpan niya para magparehas ang luto. Dalawang klase yung tripe na magkasama. Isang malamdiling lumambot at saka isang malambot na isang klase. Pakukulaan ko lang ng pakukulaan dito. Isasaling ko sa kasirola ba. Ayan, inilagay na rin niya yung pang-asim na sampalok. Dadagdagan ko pa rin ng pulbos yan. Pag nahango ko na, dadagdagan ko ng pulbos. Kulang naman yung pang-asim na yun. Kaya anong dadagdag pa. Lalagyan ko ng pulbos. So ayan, nakahanda na yung kanyang pagsasalinan. Nung kanata Diyan ko na palalambutan. dito na raw sa kasirola na ito palalambutan. So isasalin lang niya yung dahil hindi pa naman ito luto mga kasinyor. Silangkot sa palang. Sinangkot siya pa lang na yan kaya palalambutin pa niya rito sa kasirola. Parang marami pero konti lang ito. Alin? Marami ito. 2 kilo at kalahati itong karne. Tapos 1 kilo, 3 pounds itong tripe. Ayan, dyan na niya uhustuhin ng luto. Ayan, at kanya nang palalambutan yung papaitan. Ayan po mga kasenyor, at kumukulo na yung kanyang papaitan. So titimplahan na lang niya ng konti para yung saktong asim. At kasi po ay hindi niya matitikman ito mamaya pagka meron ng sili at hindi naman siya sanay sa maanghang na pagkain. Kulang pa raw po yung asim kaya dinagdagan pa niya ng tamarind soup mix. Ayan namang dahon ng sampalok.
ang kanyang inilagay. Ito po yung mga nabibili sa Asian superstore, supermarket na nakalagay sa bote. Galing ito ng Vietnam. Hindi naman po kaasiman yan. Pampaganda lang ng itsura nung papaitan. Pero hindi masyadong maasim, kaya nilalagyan pa niya ng talagang pampaasim na Lalagay ko na 4 na sili muna. Matagal to bago umepekto eh. yan po. At yun namang siling berde. Mamaya yung pula. Yan, matitikman pa niya yan. Pero pagka inilagay na yung isang klase pa, yung pulang sili, yung pagka ito po ay inilagay na, hindi na niya pwedeng tikman. At hindi nga sasanay siya maanghang. Kurang pa ng asin. Lalagay ko na itong lahat. So ayan po, at ilalagay niya yung panghuling soup base, pampaasim pa. Hindi masyado to pampalasang papaitang Ilocano. Kasi itong inilalagay na ito Ilocano pinapaitan na pulbos para magkaroon ng kaunting pait. So ayan na po, at titikman uli. Lagay ko ng lahat. Kakaunti na lang. Yan. Ayan po, at kumukulo na yung papaitan. Ilalagay na yung huli na ingredient, yung pangpaanghang. So ganyan po, at luto na yung papaitang baka. Ganyan lang po ang pagluluto niya. At maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagluluto niya ng papaitan. Sige po mga kasenyor, at total luto na rin lang, magkukuha na kami. Yan po, kung makikita nyo siya, nagbihis at natapunan po siya ng mantika o isabaw nung niluluto niya nung nagsasalin. Sige po mga kasenyor, babay na po.